Diretsuhin na natin agad-agad yung pinakamatindi. Grabe, hindi tayo makapaniwala sa ganito pero talagang sa lumalabas ngayon kayang-kaya na nilang gawin ito. Sinabi, arestuhin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Lagay nyo sa comment section, sa tingin ninyo sino nagsabi niyan. Pakita na po natin. Yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. John Vic, walang alam. Ganon din ang NBI, deadma rin. NBI, ni Matibag, wala ding alam. Lahat sila walang alam pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? No, hindi rin daw utos ni Bongbong Marcos. So wala. Ay baka si Coach Oli nag-utos. Nag-utos pumasok dyan at pahuli si Bato. Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Yon. NBI agent po nagsabi niyan ha. Matibag, wag balat sibuyas. Ha? According to Aimee, ang sabi ng NBI agent mo, hulihin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate seat? Hindi kaya Aimee ako nag-utos. O hindi kaya Banateros nag-utos kasi walang nag-utos no? Oo, lahat sila malinis, 'di ba? Pero titingnan po natin ha. Si Aimee against the words of Bongbong Marcos and Matibag. Ngayon, ang tanong na lang, sino nagsasabi ng totoo? Kasi hindi po pwede na lahat po sila ay nagsasabi ng totoo. Magkaiba ang sinasabi ni Aimee dun sa sinasabi ng mag-best friend na si Bongbong at saka si Matibag. Pero tingnan nyo pong mabuti ito. Kung ako po tatanungin, bagamat hindi ko nagtatanggol to si Aimee. Alam to ng mga manunood ko, binabanatan ko po to si Aimee dati. Pero, kung ako tatanungin, in my opinion, nagsasabi ng totoo si Aimee. Kesa ang papaniwalaan ko si Bongbong at saka si Matibag. Bakit kanyo? Kasi po, si BBM talagang parang lutang. Tandaan po ninyo, ano ang sinabi ni Aimee? Na si Bongbong Marcos ay lulong. Adik, labas-pasok sa ospital. Sabi ni Aimee yan. Sabi ni Bongbong, hindi daw siya adik at siya po ay hindi labas-pasok sa ospital. Pero wala siyang mapakitang proof. Kasi kung ikaw ay hindi adik at sabi ng kapatid mo adik ka, tandaan po natin ha, hindi ko sino-sinong vlogger lang nagsasabing adik si Bongbong. Hindi ko sino-sinong tambay lang nagsasabing adik si Bongbong. Mismong kapatid niya. Ibig sabihin, meron siyang personal knowledge. Sa katunayan, sinasabi nga ni Aimee na nakikita niya ang kapatid niyang nagdodroga. Ang security pa nga ang pinaglilinis ng kalat. Naintindihan po ninyo? Yan ang sinasabi ni Aimee. Obviously, hindi kayang patunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya gumagamit. Secondly, hindi niya rin papatunayan na hindi siya labas-pasok sa ospital. Kasi mismo sa kanila galing na siya ay pumupunta sa ospital. Kasino ba namang maglabas sila ng medical bulletin? So kung ako tatanungin, I'm 100% totoo ang sinasabi nitong si Aimee. Kaya nga po nakakatakot na po ito. Sa mga nagrarally dyan, minsan magkita-kita po tayo dyan, pero mag-iingat po kayo. Ibig sabihin, desperado na si Bongbong Marcos. Dahil alam nyo, ito ay hindi lang patungkol sa impeachment. Kasi nga, di ba galit na galit sila kay Bato dahil nakuha ni Cayetano ang Senate President. Siya na po ang pumalit kay Tito Soto. At karagdagang bilang sa boto tong si Bato sa impeachment. Pero hindi lang po yun. Kasi ang impeachment, meron po silang numero na. At hindi kailangan umattend ni Bato sa impeachment. Kasi ang kailangan po doon 16 votes. So hindi pumunta si Bato o hindi,
mananalo yung impeachment at magka-count po yun na negative or hindi boto para pabor sa impeachment. Nakukuha nyo po? Ang katunayan po niyan, ang mabigat po dyan ay yung numero na pag nakaupo si Alan Cayetano, siguradong babalik si Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. At pag nakabalik si Marcoleta as Blue Ribbon Chairman, sigurado lalabas ang totoong mastermind. At yan po ang kinakatakutan ni Bongbong Marcos. Kaya po siya ay tunay na desperado na sa nangyayari ngayon. Hindi po pwede na magtuloy ang Senado sa pangunguna ni Cayetano at ni Marcoleta. Matitimbog sila dyan. Kaya makikita po natin na yung ebidensya na lumalabas, mas kapani-paniwala yung sinasabi nitong si Amy Marcos. Di ba? So, ano po napakalabo. Napakalabo nung hindi alam to ni Bongbong Marcos at hindi rin to alam ni Matibag. Eto pa, tingnan nyo rin isa pang ebidensya. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Yon, yari. Nahuli, Matibag, agent mo. Ano sabi? NBI agent. Tiyala ka namang agent ko. Di agent mo, Matibag. Nahuli. Di umano itong agent mo. Confidential agent nila. Hindi naka-uniforme, pero taga-NBI. Yari ka. Ikakanta ka niyan. Kaya ako, suggestion ko sa'yo, Amy, huwag niyong ibibigay pabalik sa NBI yung nahuli niyong taga-NBI. Kasi, paaminin ninyo. Pero hindi na nga kailangang paaminin pa Pero i-hold nyo pa rin kasi baka marami pang alam yan na hindi pa naamin. Pero umamin na. Pakinggan po natin. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Yon, malupit. So, nahuli. Okay, dahil nakalimutan yung bag, nakita. Diba? Ang sabi nila, hindi nila alam, pero may NBI doon sa pangyayari ng putukan. No? Isipin po ninyo, sa mga kaedad ko rito o mas matanda pa sa akin, nakakita ba kayo ng ganitong pangyayari sa Senado? This is the worst, Bongbong Marcos. Ganyan na kayo katindi. Pati Senado, na importante po itong Senado Separate branch po ito, legislative, executive si Bongbong Marcos. Kaya nga po may separation of branches para check and balance. Kaya nga po ito po kasi ay hindi excuse Sinasabi nila bakit nagkakanlong kayo ng kriminal. Una, hindi pa po napapatunayang kriminal si Bato. Pangalawa, may purpose po yung batas kaya hindi dapat hulihin. Hindi dapat hulihin yung pagka nakasesyon ng senador. Bakit? Kasi pwedeng gamitin yan ng ibang branches like the executive sa panggigipit sa session. At yan nga po ang nangyayari ngayon. Ginigipit si Bato para walang numero itong grupo nila Cayetano at hindi makapag-imbestiga dito sa flood control. Kaya po may batas na hindi nyo pwedeng hulihin. Ang titigas ng ulo ninyo, papasok kayo sa Senado. Diyan pa lang, NBI, mga abogado kayo. Alam nyo, bawal yan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Hindi po ako nag-aabo-abogaduhan. Hindi po ako magaling. Hindi ako matalino. Pero sinasabi mismo ng kapatid ni Bongbong Marcos, ayan may nahuli nga. Alam nyong illegal yan. Unless, nagsisinungaling si Amy. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, anong sa tingin ninyo? Kay Matibag kayo maniniwala o kay Amy? Yun lang naman na walang kinalaman si Matibag, walang kinalaman si Bongbong. Pero tandaan po natin agent ng bugbog. Binugbog ng agent ang isa sa security ng Senado. Papasok sila dyan na alam nilang bawal at manghuhuli sila. Tapos, manghahabol. Only under the regime of Bongbong Marcos and Matibag nangyari yan. Tapos ng bugbog. Under the leadership of Bongbong Marcos and Matibag. Kahit sabihin nating walang alam si Bongbong Marcos,
kahit sabihin nilang walang alam si Matibag, nangyari po sa kanilang panunungkulan yan. Hindi po ba? Diyan pa lang, nakikita nyo may problema na tayo eh. Wala silang excuse. Kaya kung ngayon, ang tingin ng taong bayan na NBI ang may kasalanan ng lahat ng yan, kasalanan to ni Bongbong Marcos at ni Matibag. Whether alam nila or sila mismo ang nag-utos, hindi yun ang issue. Nangyari po yan under their leadership. Kaya kasalanan niya ni Bongbong Marcos at ni Matibag. Di po ba? O alangan naman kasalanan ko. Ganun ang tunay na leader. Aakuin yung kasalanan nung kanilang mga agents. Aakuin yung kasalanan nung kanilang kasasakupan.